everyone! Si Pinay New Yorker po ito para ipaliwanag at ikwento sa inyo kung ano nangyari. And yes, nakabalik na po ako, monetize na po ulit si Pinay New Yorker. First of all, thank you po sa lahat ng mga nag-support during the 90 days. Para dun sa mga hindi nakakaalam, ako po ay na-demonetize noong March 20. Ako po ay pinayagang mag-reapply on June 18 at ito po ang nangyari. As of June 20, balik na po si Pinay New Yorker sa YouTube Partner Program at ako po ay monetized na ulit. Para doon sa mga gustong mapanood kung ano yung nangyari sa akin nung ako'y napalo, ano yung ginawa ko at ano yung mga sinagot ni Lolo, nasa description po yung links ng mga video na ginawa ko, both under Take 5 NYC, yung aking sister channel, at saka dito po sa Pinay New Yorker. By the way po, si Take 5 NYC na kapatid na channel ng Pinay New Yorker was demonetized last May 20. And hanggang ngayon po, demonetized pa rin siya. Ibang kwento po yun. Pero kung gusto niya rin pong mapanood kung ano yung nangyari nung na-demonetize siya, nasa description po sa may baba yung link kung gusto niyong mapanood yung video na yon. Bago pa man mag-June 18, minonitor ko yung aking progress. Ang maganda, sabi ko nga, ang Pinay New Yorker had 13,000 watch hours. So, tinignan ko yan yung mga screenshot, minonitor ko yung performance, yung subs. So, nagtanggal ako, nilinis ko. Tinanggal ko na po lahat ng AI shorts kasi sa AI shorts naman ako tinamaan. Hindi ko naman po in-expect na tatamaan yung watch hours. Dahil sa totoo lang, ang shorts views ay hiwalay sa watch hours kung saan binibilang yung panonood ng mga pumupunta sa channel natin ng ating long form videos. So again, ang watch hours po, tinatamaan yan kung magde-delete kayo or kung ang tatanggalin nyo ay long form videos. Sa shorts po, ang binibilang ay views. In fact, nagtanggal ako ng dalawang shorts na million views, tapos may isa na 700,000 plus. Bukod pa doon, tinanggal ko lahat ng aking AI shorts dahil napagtanto ko at ako naman po ay umaamin, nagkamali ako dahil na-realize ko ayaw ni Lolo na nag-upload tayo ng AI only. So ano ba yung AI only na yan? Ginamit ko ang AI Playground para gumawa ng mga shorts and unfortunately, hindi ko siya dinagdagan. Kasi feeling ko, since gawa ng YouTube ang AI Playground, okay lang na kung ano man ang i-produce ko through AI Playground, i-upload ko ng diretso, i-identify ko na gumamit ako ng AI, and papasa na yon. Apparently, hindi. And in-explain niya ni Lolo nung na-demonetize ako doon sa rason kung bakit sinasabi nila inauthentic yung content. So kahit na mag-umpisa ako sa isang picture ko, kunwari, or picture ko na ako ang kumuha nung aking greedy granny, hindi pa rin yun sapat kung hindi ko dadagdagan yung actual production ng video, kunwari na kasama ako or may ibang video na kinunan ko si Greedy Granny na hindi kasama dun sa AI generated. Hindi din sapat na mag-voice over lang ako. Hindi din sapat na tumangung-tango lang ako. So, talagang kailangan na malaki yung pagbabago nung AI short para sabihin na iyo ulit. So, sana klaro sa lahat yan. Meron ako mga kaibigang channel na sinasabihan ko, uy, hindi pwede yung AI short na ginagamit mo kahit na ikaw yan na sumasayaw or ikaw yan na nagbibigkas ng linya na AI generated. Kunwari, in a different voice, ibang boses, o iba yung sinasabi. Kailangan maging substantial yung change. So, para doon sa mga nag-upload at gumawa ng AI shorts, in-upload nyo nang hindi na dadagdagan yung short na yon, kayo po ay delikadong mapalo ni Lolo. At ang advice ko, tanggalin yan. So, ang nangyari is, bago nga mag-June 18, nilinis ko na yan. Pati yung mga AI shorts na hindi naman humataw, tinanggal ko. In fact, meron akong isang 360 clip na ginamitan ng isang 360 camera app na kung saan gumagawa ba yung parang umiikot yung picture, at pinakita ko yan dun sa video sa baba, so hindi ko na uulitin dito. Pati yun tinanggal ko kahit na hindi yan gawa through AI Playground kasi sa totoo lang AI yun. So kailangan maintindihan nyo kung ano yung AI, no? Kasi maraming ibang paraan para gawin yan, hindi lang through AI Playground. So nilinis ko lahat yan. In total, nagtanggal ako ng I think more or less 23 shorts. So, sa pagtanggal ko ng 23 shorts, nabawasan ako ng subs kasi syempre, di ba, pag nag-delete tayo ng short or video, kung ano man ang sub
or watch hours or shorts page views na pumasok because of that video, dahil dun sa video na tatanggalin natin, tanga yun. So fortunately nga for me, kahit na may pumasok na more or less 1,000, natanggalan ako ng more than 100 kasi I guess yung more than 100 siya yung nahatak ng mga humataw na shorts. So, sa watch hours again, maswerte ako kasi maraming nag-e-expect and ako yung na-touch kasi ang daming nag-o-offer na tumulong sa watch hours. Kaya nabahan ako. So, everyday nagmo-monitor ako talaga, expecting na baka bumagsak. Hindi naman po. So, maganda naman kasi yung performance ko sa watch hours even bago ako mapalo. Pinapanood yung mga videos, nagla-livestream ako. Hindi naman kapatok-patok yung aking mga live stream, pero yung views ng aking mga long form ay okay naman. So, noong June 17, chinek ko and I made sure, tinignan ko kung ano yung lumalabas na 365 days na watch hours. Tuwa naman ako. Akala ko pagpunta ko dito sa last portion kung saan may reapply button, lalabas pa yung mga kailangan kong gawin. So, kung hindi pa nyo natatapos, lahat ng dapat nyo tanggalin, gawin, baguhin, kailangan nagawa nyo na yan bago nyo pindutin tong reapply button. Kasi pag pinindot nyo yan, yun na yun. Pasok na yung reapply nyo. So, kung kulang pa at meron pa kayong kailangan tanggalin, medyo delikado. So, ako naman sinigurado ko bago pa mag June 18, malinis na yung channel. Isa pa sa mga gusto kong i-explain sa inyo ay yung mga in-explain ni Lolo doon sa mga links na pin-provide nung na-demonetize ako na actually hindi ko binasa until nung magre-reapply na ako. Nung nabasa ko siya, parang feeling ko dapat sinabi na nila ito sa lahat bago nagkaroon ng paluan right and left, ang daming na-demonetize kasi nandun lahat ng ayaw nila, yung dapat mong gawin at yung dapat mong iwasan. So anyway, June 18, pagtingin ko doon sa reapply button, wala. So, ang ginawa ko, sumulat ako through the help feature. Nandiyan yan sa YouTube Studio din. Magsasend kayo ng feedback. And sumulat ako sa kanila. Sabi ko, I was told I could reapply. Pwede ako mag-reapply by June 18. Kaso, hindi pa naka-on yung reapply button. So, umaga yan, ha? And then, siguro alas 12, wala pa rin. Mga bandang alauna, alas 2, nag-on yung reapply button. Ang akala ko, meron pang mga mabubuksan na kumbaga ibang mga instructions. Pero hindi. Nung nag-on yung reapply button, pag pindot ko sa kanya, you have reapplied and you are under review. Okay. So, antay ako. I was expecting naman, sabi nila, baka abutin ng isang buwan. Sabi ko, wag naman sana. And on June 19, wala. And then, on June 20, ito na nga yung sinabi nila. At syempre, tuwang-tuwa ako, bumalik na. So, ang nangyari, pagbalik niyan, kailangan nyo ulit piliin yung earning stream. Kumbaga, hindi yan automatic. So, nung sinabi na bumalik na ako sa YouTube Partner Program, in-identify ko ulit kung ano-ano yung mga gusto kong pagkakitaan. Just watch page ads, gifts. Wala po akong membership, so hindi ko po yan inon. Super chats, learning for education, shopping. So, kailangan nyo isa-isahin yan. Pagka nag-reapply kayo at sinabi na balik na kayo sa YouTube Partner Program, hindi po matik. So, kailangan piliin nyo yung gusto nyong earning stream. So, pinili ko yung dati naman. Para doon sa mga nagtatanong ba't hindi po nagme-membership si Pinay New Yorker, nasabi ko na po to sa mga previous live streams ko. Sa totoo lang po, wala na po akong energy or wala na po akong kapasidad na mag-open ng memberships. Kasi para sa akin, kung mag-open ako ng memberships, kailangan bigyan ko ng special treatment or particular na atensyon yung grupo na magbabayad para maging member ng channel ko. At di ko po kaya yon at this time kasi meron po akong trabaho sa araw. Plus, ayoko pong may sumama ang loob kasi parang napansin ko maraming channels, lalo na yung sa circle nating mga Pinoy. Pagka nag-member ako sa'yo, yung expectation nagme-member ka din sa akin. Kasi para sa akin, parang nagtatablahan lang tayo. So, kung titingnan nyo para kumita yung memberships, hindi tayo kikita ng ganon. Kasi bawat member na papasok, magme-member back ako. Although, ako po ay sinuwerte naman na meron akong isang grupo ng mga watcher channels mula sa ibang bansa, mula sa mga kababayan natin, na walang bahay, pero nanonood sila kasi natutuwa sila kay Pinay New Yorker. So anyway,
pinili ko yung mga earning streams and nag-on na lahat ulit ng features na gusto kong i-on. So again, hindi po yan matic. So as of Saturday, nung Sunday, nag-LS na po si Pinay New Yorker. Hindi pa po ako bumabalik ng full-time. Kasi parang hinihimay ko pa kung ano talaga yung gusto kong maging frequency or yung dalas ng aking pag-live stream. Kasi sa totoo lang po yung 6 times a week medyo madugo. So, tsaka marami ako napag-isip-isip nung 90 days na medyo natenga ako. But anyway, babalik ako pasulpot-sulpot at bumabalik na po ako sa pag-produce ng mga videos at medyo nagpahinga lang ako and hindi ko na-realize may mga sumundot sa akin ng comments na nasa na daw yung video tungkol sa pag-explain ako or pagkwento ko sa pagkaka-monetize. Ibabasahin ko sa inyo yung monetization policies, itatagalog po natin. Gusto ko itong gawin para maintindihan ng mga bahay na currently yung right now nag-aantay mag-reapply, para maintindihan nyo kung ano yung hinihingi ni Lolo sa inyo, kung paano tinitingnan ni Lolo yung mga bahay nyo. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga, naka-explain lahat. Sana pinakita nila yan bago sila nag-umpisang mamalo right and left. Gusto kong ipaalam ito doon sa mga bagong channels para maiwasan ninyo. Kasi as of today, marami pa ring fake news. So meron akong isang pinansin na channel and pinansin ko yun kasi nagmamalasakit ako sa kanya. I really like the host of that channel. In fact, may mga channel nakikitaan ko ng AI vids. Nangingimi akong mag-comment, magsaway, or mag-suggest na tanggalin kasi parang feeling ko baka hindi maniwala sa akin or baka isipin naman nila, ay ito naman si Pinay New Yorker, pakialamera. Okay, so sinabi ko dun sa isang kaibigan ko and I think nag-umpisa yan picture ang ginamit niya. Tapos yung kasama niya sa picture nagsalita. Pero alam mo na AI, kinote naman niya na AI. So, nakatag dun sa baba ng short na AI generated. Kaya lang 100%. So, hindi nila dinagdagan sa umpisa, hindi nila dinagdagan sa dulo. So, yung ganung klase ng AI short, doon yung kapalo-palo. Doon ako napalo. Kaya sabi ko, malakas ang loob ko. Ang nagulat ako kasi ang response niya is, may nagsabi daw, bawal mag-delete ng kahit na ano na na-upload na kasi madedemonetize ka. Hindi po totoo yan. In fact, kung napanood niyo yung dalawang video ko tungkol sa pagkakademonetize ko, sinasabi yan ni Lolo specifically. Kunwari napalo na kayo, kailangan tanggalin nyo or i-delete nyo na yung mga kapalo-palo na videos and shorts bago kayo mag-reapply. Ang ipinagbabawal po ni Lolo, and ito po ay nasa guidelines, ang ipinagbabawal po ni Lolo ay yung pag-delete kapag under review kayo. So, kailangan yan, linisin nyo lahat bago kayo mag-reapply or bago kayo mag-apply for monetization. Kahit na anong phase or kahit na anong estado po ng inyong pagpasok sa YouTube Partner Program kung saan nire-review kayo, bawal po mag-delete doon. Ako ho, personally, bago pa ako na-demonetize, may mga video na minsan pag inakyat nyo, di ba, mali yung music or walang music, or palpak, hindi maganda yung quality, pwede nyo pong i-delete yun anytime. So ako nga po ay nag-reapply, and bago ako nag-reapply, binasa ko yung mga sinasabi ni Lolo. So, I wanted to share that with you kasi sabi ko nga, dapat sinabi na sa atin lahat ito. Kasi kung sinabi to beforehand, I think siguro kalahati or mahigit sa kalahati ng mga napalo, hindi mapapalo. So, siguro mga more than a year ago, binasa ko yung community guidelines. As in, hinimay ko kasi merong tanong sa isang live stream kung saan hinanap ko yung sagot dun sa community guidelines. And nag-umpisa ako sana mag-project na Tagalogin yon, kaya lang naisang tabi yun. Kasi nung binalikan ko yung community guidelines, ang daming nabago. So, I think mahalaga yan na makita at matinig ng ating mga kapatid na content creators sa YouTube para hindi tayo mapalo. So, parang pinaliwanag din ni Lolo na initially, ang talaga nagre-review ay mechanical or automated. So, hindi tao. Pero may punto kung saan papasok ang isang human reviewer para tingnan kung tama nga. Nagdagdag sila, meron pa nga ako nakita dito na EDSA na ipapaliwanag ko either dito sa video na to o dun sa susunod. So, klaro din nila na ang kanilang rules ay nag-a-apply pareho sa video at saka sa short. So, walang pagkakaiba yan. Pag binasa nyo yung YouTube Partner Program, community guidelines, or kahit na anong policies ni Lolo, pag sinabi nilang video,
Kasama na dyan ang shorts, ang long form, at saka ang live streaming. So, hindi nyo pwede sabihin na sa video lang pwede yung rule na yan, hindi yan pwede sa shorts. Lahat po yan saklaw. Keep in mind that when we use the term video on this page, it refers to shorts, long-form videos, and live streaming. These policies apply wherever videos are viewed, including the watch page, the YouTube video player, and the YouTube Shorts player. So kung saan man nyo daw panoorin or ano man yung mapanood nyo, lahat yan saklaw. Sabi ni Lolo, kung kikita tayo sa YouTube, ang ating content ay dapat maging original at authentic. Kapag humiram tayo ng content mula sa iba, ang gusto ni Lolo, madagdagan natin ng medyo marami or magkaroon ng significant, meaning hindi lang kakarampot na pagbabago, kailangan malaki yung idadagdag natin or gagawin. Kung hindi, hindi pa rin atin yon, parang hiniram lang natin. So, kailangan yung change o yung pagbabago napakalaki na masasabi mo na hindi na kagaya yan ng original. Hindi siya dapat maging mass-produced or paulit-ulit, repetitive. Dapat natin itong gawin para sa ikaliligaya ng ating mga manonood at para sa kanilang dagdag kaalaman at hindi lamang para kumita tayo or madagdagan ang ating views. Guilty. So anyway, ano ang hinahanap ng mga reviewer kapag tumitingin sila sa mga channel natin para tingnan kung kapalo-palo tayo at pag nire-review tayo? So, hindi naman hinihimay bawat isang video or short na nandoon sa channel natin. Ito ang hinahanap nila. Kung ano ba yung main theme. So, medyo delikado dyan yung mixed vlog. Kasi pag sinabi mong mixed vlog, wala kang main theme. Unlike kung cooking channel ka o travel vlog ka, understood agad yun ni Lolo. Hindi na nila kailangan i-figure out. Pangalawa, hahanapin nila yung mga videos nyo na humataw. So, yan yung mga most viewed. So, yung mga talagang pinanood ng marami, yan ang titingnan nila. Hahanapin din nila yung mga pinakabago nyong videos. Kasi yan yung magpapakita kung ano yung ginagawa nyo ngayon. Hahanapin nila yung pinakamalaking proportion ng watch time, meaning saan ba yung mga videos nyo na maraming nanood mula umpisa sabihin na natin hanggang dulo or pinanood yung karamihan ng video. Dagdag pa dito, titingnan nila yung video metadata. Ano ba ang metadata? Dito pumapasok yung title, yung thumbnails, at descriptions. Kaya minsan yung mga nadademonetize, bigla silang nagkakandakahog maglagay ng descriptions, hashtags, at saka thumbnails. Kasi akala nila okay lang yon kasi nung una naman, umakyat yung kanilang mga video at pinanood. So, hinahanap po yan ni Lolo kasi nagde-describe yan kung ano yung gusto nyong ipakita at kung ano yung talagang ginagawa ng channel nyo. So, para doon sa mga nag-uumpisa pa lang, napakamahalaga na umpisahan nyo na yan. Meron akong isang buong diskusyon tungkol sa thumbnails na ibang video na lang or hanapin nyo doon. Ilalagay ko yung link sa baba para makita nyo kung bakit mahalaga ang thumbnail. Nagtatawag po yan ng mata ng manonood at yan po ang hinahanap ni Lolo. At huli-huli, titingnan nila yung about section ng channel nyo. So, kung napansin nyo, kung kayo yung talagang gumawa ng channel nyo sa umpisa, meron yan yung sa about, kung baga, pagkatapos yung pagdesisyonan kung ano yung pangalan ng channel nyo, ano yung handle nyo, meron dyan about. So like for example, pwede nyo dyan sabihin na tungkol to sa buhay ng isang OFW or ito ay isang travel vlog about NYC, which is my case. Or ito ay ang karanasan ng pagiging isang Pilipina na nakapangasawa ng isang foreigner at pinapakita niya ang kanyang pamilya. Kung hindi nyo kayang magsulat niyan, I would suggest lumapit kayo sa mga kaibigan nyo na pwede tumulong dahil mahalaga yan. Pagka dumating kayo dun sa punto na mapapalo kayo, isa yan sa mga unang titingnan ni Lolo. Bakit? Kasi kailangan magtugma yung pinoproduce nyong video doon sa about, 'di ba? Kung ano man yung sinasabi nyong gusto nyong gawin or ginagawa ng channel nyo, dapat yun ang lumabas doon sa mga video nyo. Again, main theme, most viewed videos, newest videos, biggest proportion of watch time, video metadata, which is titles, thumbnails, and descriptions, and the channel's about section. So, mahalaga po lahat yan. Sumunod na sinabi ay kailangan sundin natin ang community guidelines. Again, ibang video po yan. Follow our program policies. Dito ulit,
ini-re-emphasize ni Lolo kung ano ba yung inauthentic content. Sinabi nila ng inauthentic content refers to mass-produced or repetitive. So, yung ginagawang pangmaramihan at paulit-ulit na video. So, kailangan hindi ito magmukhang ginawa lang sa isang template. Pag sinabi niyong template or parang isang pattern, at hindi pwedeng parang lumabas lang na kunwari, may mga channel kasi na, like, gaya nga nasabi ko, gagawin yung Greedy Granny, pinapalitan lang yung candy. So, ang template nila, nandun si Greedy Granny. Nag-iiba-iba lang yung nilalagay nila doon sa tray ni Greedy Granny. At in-emphasize din ni Lolo dito na ang policies ng YouTube ay nag-a-apply hindi lamang dun sa isa o dalawang video na pwedeng kapalo-palo. Mag-a-apply yan sa buong channel nyo. Kaya kailangan natin mag-ingat kung anong ina-upload natin na shorts or videos or kung ano yung ginagawa natin sa mga live stream natin. So ano bang papayagan mag-monetize? So ang pinakasimpleng guideline na sinasabi ni Lolo para makita nyo kung ano yung authentic at ano yung original, kung pag napanood ng inyong manonood yung video, yung audience nyo napanood yung video nyo, at makita nila na magkakaiba yung mga video na pinoproduce nyo, na hindi siya paulit-ulit lang, ano ba yung papayagan? So, pwede na pareho yung intro and outro, meaning yung umpisa at saka yung dulo, hindi nyo babaguhin. Yung gitna lang, kasi isasaksak nyo doon yung video na in-upload nyo. Pwede rin naman yung similar, meaning magkakahawig, pero hindi pare-pareho. At ang ikatlo ay yung mga short clips ng mga video na parang mas mahaba. Kunwari, kinunan nyo yung biyahe nyo mula Manila hanggang Baguio, pero pinakita nyo yung short portions in different batches, meaning nag-part 1, part 2 kayo habang umuusad kayo dun sa biyahe nyo, okay lang yun kay Lolo. Pero kailangan nyo ipaliwanag bakit connected siya. Hindi kasi natin iniisip to, di ba? Parang feeling kasi natin okay lang upload lang ng upload. Ano yung nagva-violate sa mga guidelines na ito? At anong mangyayari? So, bakit ayaw nila nung pare-pareho? Kasi sabi ni Lolo, pagka pare-pareho, nakaka-frustrate daw yan sa viewers. Naiinis or nauuyam sila. So, ano ang mga ehemplong binigay ni Lolo dun sa mga hindi pwede ma-monetize dahil sa kanilang pinoproduce na paulit-ulit or inauthentic? Ito yung mga ehemplo lang na binigay ni Lolo. So, hindi po to exclusive. Meaning, baka yung ginagawa nyo wala dito, pero baka sabihin pa rin ni Lolo na, oy, mali yan. Content na nagpapakita lamang ng pagbabasa nyo ng content na sinulat ng iba at hindi galing sa inyo, gaya ng mga text galing sa ibang mga website or mga news feed. Yung mga kanta na binabago yung bilis or pinapalabas na dance remix, pero ang ginawa nyo talaga, pinabilis nyo lang para mag-iba yung pitch, pero ginamit nyo pa rin yung original. May paraan po na nakikita yan kapag talagang hinimay nila yung music na ina-upload nyo. Ayaw nila ng magkakahawig ng mga content na parang wala namang talagang itinadagdag, wala namang bagong kaalaman na naibibigay sa manonood or bagong entertainment value. Ayaw din nila ng mass-produced content na parang pare-pareho o unoriginal yung laman. Ayaw nila ng mga image slideshows. Ano to? Yung mga kunwari, nagpapakita kayo ng iba't ibang litrato, tapos nilalagyan nyo lang ng effect. Tapos lalagyan nyo ng mga storyline na parang nagkukwento kung ano yung nangyayari. Pero sa pamamagitan ng pictures, hindi sa pamamagitan ng video. Hindi din pwede yung mayroon lang lumalabas ng mga text-text. Naiisip kong naa-apply nito ay yung mga lyric videos ba. Kumbaga, sila ang picture pero makikita nyo nag-iiba-iba yung text na lumalabas habang pinapanood nyo yung video, di ba? So, kailangan merong narrative at may commentary or educational value. Kung maglalagay po kayo ng picture, hindi pwede yung basta nagbabasa lang. Alam ko may mga channel na napalo na gumawa ng mga video using AI or humila sila ng mga video galing sa iba't ibang mga channel or sources. Tapos, nagdadasal or nagpipreach or nagbibigay ng kaalaman tungkol sa buhay sa background. So apparently ang voiceovers medyo tricky yan kasi 1 or 2 channels made a comment at nagsabi sa akin na na-demonetize sila gaya nung pagkaka-demonetize ko, and mukhang nung punantahan ko yung channel, ayaw ni Lolo ng ganun. At ang last na sinabi ni Lolo ay yung ang AI generated, alright? Made with generic templates na
parang nakikita niyo na ang dali-daling gawin. So, ang number one example niyan yung aking ginawang mga greedy granny shorts. Ako naman po ay umaamin, nagkamali ako. So, guilty. So, ano naman yung reused content? Ang reuse apparently ay pag gumamit kayo ng video na nasa YouTube na or nasa ibang online source, for example, sa TikTok, sa Instagram, or sa Facebook. So, nandyan na sila at hinila nyo sa channel nyo para gamitin, para hindi nyo dinagdagan ng significant commentary, meaning tumango-tango lang kayo or else react-react lang. Kailangan talagang meron kayong sabihin. Isang magandang ehemplo nito ay yung mga doktor na nagko-comment pagka kunwari merong procedure na ginawa, kinikritik nila or pinupunan nila kung tama ba or mali yung ginawang procedure doon sa pasyente. So yung ganung klase ng commentary or yung pagdagdag ng inyong opinion ang hinahanap nila. So hindi pwede yung parang nagulat lang kayo or natawa kayo na this is so funny, yung ganyan-ganyan. Kailangan talaga magkaroon ng significant addition. So, isa pang term na ginamit nila is, pwede itong tawaging duplicative or parang kinopya or scrape content. Kumbaga, kukuha kayo ng content mula sa ibang channel tapos sasabihin nyo kayo ang gumawa. Sa akin, madalas ito nangyayari and in fact, meron akong isang bombero video na naman. Yung aking mga firemen are very popular. Siguro nakaka more than 1 dozen na ako ng pinatanggal or pinatake down. And again, ibang video yan. Papakita ko sa inyo kung saan nyo yan nakikita. Baka hindi nyo alam, tinawag na pala ni Lolo ang attention nyo na may nagnakaw ng video nyo. So may isa pong proseso para ipa-take down yan. Hindi ako nagbibigay ng warning or hindi ako nagre-request. Take down agad. Kasi video ko yun tapos ninakaw nyo, diba? So, bawal po yun. Wag na wag po tayo kukuha mula sa iba. Nakikita po yan kahit inilabas nyo na ng YouTube or sa TikTok nyo kinuha or from another source. Makikita at makikita pa rin po ni Lola yan. So, paano nila malalaman? Ang titingnan ng kanilang mga reviewers para maintindihan kung paano nyo ginawa yung mga video na kinu-question nila. Parang pinagdududahan nilang hiniram nyo or ninakaw nyo mula sa ibang channel, ang titingnan na naman nila muli ay yung videos. Kasi 'di ba yung quality niyan, more or less, kahit na sabihin nyo gumagamit kayong 3 camera, may telepono, meron kayong DJI Osmo, meron kayong 360, makikita naman yan doon sa mga video na pinoproduce nyo kung pareho. Again, balik sa channel description, yan yung about portion, ang video title at ang mga video descriptions. Huwag niyo pong sabihin na, ay, lumaki naman ang channel ko kahit na hindi ko ginagawa yan. Ako ang sasabihin ko sa inyo, imagine kung ginawa niyo lahat yan, kung gaano pa kayo dapat kalaki kaysa kung saan man kayo naroon ngayon. So kung nasa 50,000 kayo ngayon, kung ginawa niyo lahat ng hinihingi ni Lolo, baka 100,000 or 200,000 na kayo. Ganun lang po kasimple yun. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa nyo. Kaya lang, may mas magandang paraan na sinasabi ni Lolo sa atin. So, ano mangyayari kung makita na kayo nga ay may reused content? Ang monetization nyo ay matatanggal. Demoni. Lastly, gusto ko lang sabihin, and ito sadly nalaman ko after ako mag-appeal. So, 2 channel ni Pinay New Yorker na demonetize si Take 5 60 days after. So, binigyan siya ng sarili niyang 90 days. So, September po siya pwede mag-reapply. Meron po nagsabi sa akin, and I will quote him, I should have watched this video. Kasi hindi ko napanood yung video niya until after ako makapag-appeal. Hindi daw ako dapat nag-appeal kasi dun sa pag-a-appeal ko, nakita nila meron nakakabit na ibang channel dun sa AdSense account. So, kung hindi ko ginawa yon, hindi daw madademonetize si Take 5. And aantayin ko lang yung 90 days, dun ako pwede nag-reapply. So, unfortunately, like I said, hindi ko po napanood yon. So, doon sa mga madedemonetize or currently na-demonetize at hindi pa po nag-a-appeal and mahigit isa yung channel na nakakabit sa AdSense account nyo, pag-isipan po muna nyo yan. And ililink ko yung channel kung saan feeling ko doon kayo dapat magtanong tungkol dyan at mas masasagot niya yung katanungan. Pero like I said, sa akin po, nag-appeal na ako. Kaya nasilip ni Lolo na meron pong connected channel. Kaya pati yun napalo. So, ang susunod po natin gagawin, explain ko sa inyo yung bagong paghimay ng YouTube sa kanilang community guidelines. And I must say, mas klaro and mas
specific. So, ang nakakatakot lang sa gano'n is mas maraming rason para mapalo ngayon. And hindi naman po natin 'yan maaalis sa YouTube kasi binabayaran nila tayo, 'di ba? So, kailangan lang nating sundin yung mga alituntunin ng YouTube para hindi tayo mapalo. So, maraming salamat pong muli do'n sa mga nag-support kay Pinay New Yorker do'n sa 90 days na nanahimik tayo. I must say talagang nawalan ako ng loob. Siyempre nakaka-depress 'yan and marami naman nakaramdam niyan, nawalan ng gana. Siyempre inisip natin magka-create pa ba tayo hangga't hindi tayo namo-monetize kasi parang sayang yung effort. Pero sinubukan ko naman as much as possible na ituloy. May mga nagtatanong kailan po ulit mag-e-LS si Pinay New Yorker. Right now kasi parang nagpa-prioritize ako ng ibang project. Ang maipapangako ko lang, sisikapin ko pong mag-announce 24 hours ahead. Hindi naman po gano'n kalaki ang ating audience, kaya lang natutuwa ako na mayroon akong mga regulars, both Filipinos and non-Filipinos, kaya po nag-i-English Tagalog ako sa mga LS ko. Ang nakakataba ng puso, hindi lang po sila mga content creators, meron po akong mga watcher channels na like I said, pumapasok sila kasi natutuwa sila sa akin. And no, hindi ko po kamukha si Marjorie Barreto. Maganda siya sa akin. So anyway, thank you so much. Sana po meron kayong natutunan. Again, kung may tanong kayo, ako po ay nasa Facebook, sa Instagram. Between Facebook and Instagram, kasi medyo mahirap lumusot sa Facebook eh. Doon po kayo sa Instagram, magsubok mag-message kung hindi nyo ako ma-reach. So, it's good to be back. If you ask me, anong pakiramdam na nakabalik, isa pong malaking buntong hininga ng sigh of relief, ang sabi ko nga. So, natuwa naman ako, kaya lang, like I said, nire-evaluate ko pa rin kung anong gusto kong gawin. Gusto ko pa rin makatulong sa mga kapwa content creators, kaya gumagawa ako nito. Actually, nakaka-confuse sa channel yung ganito kasi hindi naman ako talaga YouTube how-to. Kaya lang parang para sa akin, marami doon sa mga YouTube content creator coaches na napapanood ko, kini-clickbait nila eh. Tapos parang hindi naman nila naipapaliwanag ng talagang himay na himay. So, yan yung isa sa mga pangako. Gagawin ko na talaga yung community guidelines, tatagalugin po natin. Tapos, gagawa ako ng separate video kung ano yung mga natutunan ko dun sa 90 day suspension at ano yung gusto kong i-improve at saka ano yung mga nag-work at hindi nag-work. Maraming salamat po muli. I hope that I was able to answer some of your questions. Sana naman po may natutunan kayo. At again, sa susunod, yun naman pong community guidelines. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon i-produce kasi gusto ko rin naman mag-produce ng content na akma dun sa channel. Thank you so much once again. This is Pinay New Yorker, signing off.